Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Ako ang iyong tagapaglingkod, Johnson D. Papiliero. Kami ang magdadala sa inyo ng mga makatotohanang balita. Ito ang Aksyong Balita. Ito ang mga nagbabagang balita ngayon. Sapol sa CCTV ang panloob sa isang bahay sa barangay Mercedes Sitio Saksak kaninang madaling araw. Nakatutok, Liajin Donaire. Mag-aalas 5 na ng umaga nitong Sabado sa barangay Mercedes Sitio Saksak, nasapol sa CCTV ang tatlong lalaking magnanakaw. Dahan-dahang nagmamasid sa labas ng bahay at nung ito ay nakapagtantong wala ang may-ari ng bahay, ay agad na tinawag ang dalawang kasamahan nito at pinasok na ang bahay. Ayon sa may-ari na ang nakuha daw ng alahas, relo, cellphone, laptop at pera na nagkakahalagang 100,000 pesos. Nakausap ng News 5 ang isang residenteng nakakita sa pangyayari. Anin niya ay labis daw siya natakot kaya hindi siya makagawa na kahit na anumang ingay dahil baka siya naman ang balingan nito at baka ano pa ang gawin sa kanya. Tinutugis na ng mga kapulisan ang mga suspect. Panawagan ng biktima sa barangay na paigtingin ng seguridad lalo na sunod-sunod na nakawan sa kanilang lugar. Nagbabalita mula sa Action Balita, ako po si Liajin Donaire, News 5. Balik sa iyo, Jensen. Patuloy ang pagsipa ng mga kaso ng dengue sa bansa. Dahil diyan kaya ang Ormoc nagdeklara ng state of calamity, habang sa Cebu City naman 12 barangay ang naging dengue hotspot na. Nakatutok, Liajin Donaire. Nasa ospital ngayon ang 2 taong gulang na batang ito matapos magpositibo sa dengue. 3 araw daw siyang nilagnat mula noong Lunes, kabilang ang bata sa 6 na bagong kaso ng dengue sa barangay Apolon na Samson, Quezon City matapos ang habagat at ang bagyong Nika. Sa tala ng City Health Office, nadagdagan ng 140 ang dengue cases nila at matapos ang habagat at bagyong Nika. 12 barangay na sa Quezon City ang dengue hotspots. Sa Ormoc City, nadeklara ng state of calamity dahil sa outbreak ng dengue sa tala ng DOH, tumaas ng 30% ang dengue cases sa bansa ngayon taon-taon kumpara sa kaparehong panahon noong 2023. Nagbabalita para sa Action Balita, Liajin Donaire. Balik sa iyo, Jensen. Weather update ng bayan. Maasahan anumang panahon. Magandang araw po sa ating lahat, narito ng update sa lagay ng ating panahon ngayong araw ng Sabado, November 16, 2024. Patuloy na lumalapit sa Southern Luzon at Eastern Visayas ang sentro ni Bagyong Pipito habang nalalapit ito sa Super Typhoon category. Huli itong namataan ng Pag-asa sa layong 220 km silangan ng northeast of Borongan City, Eastern Samar o 305 km silangan ng Katarman, Northern Samar. Taglay na nito ngayon ang lakas ng hangin na maabot sa 175 km per hour malapit sa gitna at pagbugsong umaabot sa 215 km per hour. Kumikilos ito ng hilagang kanluran sa bilis na 25 km per hour. Anumang oras ngayong araw ay posible nang umabot ito sa super typhoon, kaya pinaghahanda at pinag-aalerto na natin ang ating mga kababayan dyan sa may Samar at Bicol region. Dahil nga dito nakataas na ang tropical cyclone wind signal number 3 sa lalawigan ng Catanduanes, ang eastern portion ng Albay, ang eastern portion ng Camarines Sur at ang easternmost portion ng Sorsogon. Sa Visayas nakataas din ang signal number 3 sa eastern portion ng Northern Samar at ang northernmost portion ng Eastern Samar. Nakataas din ang signal number 2 sa nalalabing bahagi ng Camarines Sur, ang nalalabing bahagi ng Albay, ang nalalabing bahagi ng Sorsogon sa may Ticao Island, Camarines Norte, ang easternmost portion ng mainland Quezon Province at ang Polillo Island. Sa Visayas, signal number 2 din sa northern portion ng Eastern Samar, ang northern portion ng Samar Province at ang nalalabing bahagi ng Northern Samar. Samantala, nakataas din ang tropical cyclone wind signal number 1 sa halos buong northern at central Luzon kasama ng Metro Manila at ilang bahagi pa ng Calabarzon. Ayon sa Pag-asa, posibleng maglandfall si Bagyong Pipito sa kalupaan ng Catanduanes ngayong gabi o bukas ng madaling araw. Pero dahil may tinatawag tayong cone of uncertainty, posible ring maglandfall si Bagyong Pipito sa bahagi ng Camarines Sur, Albay o Sorsogon. Hindi rin inaalis ang posibilidad na tumama ang sentro nito sa Quezon Province o Aurora
para sa kanyang pangalawang paglandfall bukas. Tatawirin ni Bagyong Pipito ang mga kalupaan ng Bicol Region, Quezon Province, ang buong Central Luzon at ang province ng Benguet kasama ng La Union at Pangasinan bago ito mag-emerge sa West Philippine Sea sa araw ng Lunes ng umaga. Kung makikita natin sa ating satellite animation ay napaka-compact ng bagyong si Pipito. Ibig sabihin nito mas maliit, mas malakas, kaya yung mga lugar na dadaanan ni Bagyong Pipito ay dapat nakapaghanda na habang malayo pa ito. Hindi lang hangin ang inaasang dadalhin ni Bagyong Pipito kundi ang malalakas na pag-ulan at posibleng matataas na storm surge. Kaya ang mga kababayan natin sa mga mabababang lugar at mga coastal areas ay dapat nang nakapaghanda at hanggat maaari ay nakapaglikas na para sa inyong kaligtasan. Inaasang lalakas si Bagyong Pipito ngayong araw bilang Super Typhoon category habang tinatawid ang mga kalupaan sa Bicol Region. At dahil nga sa patuloy na paglapit ng bagyo, makakaranas na ng mga direktang epekto ng Bagyong Pipito ang mga lugar sa Bicol Region, Samar Province, Northern Samar at Eastern Samar. Posible ang mga pagbaha at pagguho ng lupa lalo na kung may mga umiiral na malalakas hanggang sa matitinding pag-ulan. Samantalang sa Metro Manila, Calabarzon, Marinduque at Romblon ay makakaranas na rin ng mga pag-ulan at pagbugso ng hangin dahil sa patuloy na papalapit na si Bagyong Pipito. Asahan na rin ang maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat pagkulog sa Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Pampanga, Bulacan, ang lalalabing bahagi ng Visayas. Ito ay dahil sa trough o extension ni Bagyong Pipito. Samantala, papalayo na rin si Bagyong Ophel at anumang oras ay posible na itong humina bilang low pressure area. Ngunit nakakapekto pa rin ito sa bahagi ng Batanes at Babuyan Islands kaya makakaranas ang mga lugar dito ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan. Ang mga atletang Pilipino ay masayang naghanda at nag-ensayo para sa darating na district meet ngayong November 17 at 18 at ito ay gaganapin sa Luciano Birama Senior Memorial National High School. Nakatutok, Leagin Donairi. Magandang hapon sa iyo, Jenson. Nandito ka ngayon sa Santa Rita Integrated School at nakikita niyo naman sa aking likuran na ang mga bata ay naglalaro ng volleyball o mga sports dahil naghahanda sila sa darating na district meet sa buwan ng November 17, 2024. What is your name? My name is Joseph Pinapol. And who are you today? I'm blind. I have some question. Are you excited for the upcoming district meet 2024? Of course, I'm so excited for the job district meeting. Wow, that's so great! Nagbabalita para sa Action Balita, Leah Jane G. Denere. Balik sa iyo, Jenson. Summer na, pero tila labman pa rin dahil sa kilig moment ni Alden Richard at Catherine Bernardo sa trending online. Bukod sa gift and flowers, extra sweet umano ang dalawa ayon sa fans with matching rings pa. Hindi pa tapos ang birthday celebration ng aktres na si Catherine Bernardo. Kagabi, may post-surprise birthday celebration ang kanyang close friends na sina Boop at Kimi Yap. Present dyan si Asia's multimedia star Alden Richards na may dala pang bouquet of red roses at gift para kay Kat. Kitang-kita kay Catherine ang gulat at ang kinakiligan ng fans ang pagbeso ni Alden sa aktres. Sa X, trending ang naglalayag na hashtag na Kat din dahil sa kakaibang chemistry ng dalawa na unang nagtambal sa 2019 blockbuster film na Hello, Love, Goodbye. Ilang netizens pa nga ang nakapuna sa tila parehong black ring na suot ni Alden at Kat sa parehong right index finger nila. Pero di pa riyan nagtatapos ang kilig dahil petisyon ng fans, ilabas ang selfie na ito ng Kat din. Sa kuha ng kaibigan ng aktres, makikita ang pag-post ng dalawa with matching akbay. Marami rin ang nakapansin sa pagiging gentleman at sweet ni Alden kay Catherine.